admit your sin. Unang hakbang para ma-resolve natin yung mga conflict, yung hindi sa pilitan na dapat mong paaminin yung taong kaaway mo, o yung naka-conflict mo, o yung nakagawa sa'yo. The first thing we need to do is aminin natin that there is something in us din na aminin natin na mayroon din tayong naging parte doon sa problema. Kung yung kaaway natin nagkamali ng 99%, alalahanin natin, meron pa din tayong contributions 1% on that. Kahit tama yung sinasabi natin, may katotohanan yung sinasabi natin, pero ang paraan naman natin ng pagkakasabi, pasigaw, may tonong panlalait, panghusga, baka di lang natin napansin. Maaaring tama tayo, pero dapat din po natin i-admit in some point of our life na meron din tayong nagawa. Tama po. Aminin po natin, kahit yung 1% lang na yun, upang maging maayos sa isang relasyon. Tandaan mo, lahat tayo may blind spot, right? At kailangan natin ayusin bago pa po tayo magsalita tungkol sa iba. Natandaan natin yung sabi sa Mateo 7, verse 3 and 4. Sabi doon, bakit mo pinupula ang munting puwing ng mata ng kapwa mo? Pero hindi mo naman pinapansin ang malatrosong puwing sa mata mo. Paano mo masasabi sa kanya, kapatid, tutulungan kitang alisin ang puwing sa mata mo, kayong may malatrosong puwing sa iyong mata? Alam mo po, maraming conflict ang tumanggal ng taon. Pero if we just analyze, as simple na kailangan lang naman talaga natin is to admit and to really say sorry. Alam mo kung minsan yun lang pwede na palang matapos. Hindi na lalala. Hindi na madadama yung ibang tao. Hindi na magkakaroon ng kampihan or divisions. Ito pala ang solusyon. Ang pagiging honestly from the heart to say that we are sorry. Or words that say, I'm sorry, forgive me. Kailangan daw po natin kilalanin yung sarili nating pagkakamali. Ang ibig sabihin, aakuin natin. Hindi natin itatanggi na meron din tayong kasalanan. At sisikapin natin magbago. Pagkatan po, we admit